Hi po, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat po ng Mm, mga nakikinig sa atin this morning. Greetings oo. po. Nabasa mo ba yung bahagi ng affidavit? Ano ang masasabi mo, Raul? Yes, oho, nabasa ko po kasi pinagpo-post nila, I can sense a coordinated effort sa mga pages na hawak especially ng mga avid na taga-suporta ng Duterte Camp. E di una po sa lahat, hindi po yun totoo. Kitang-kita po ng mga nakakakilala sa akin na kung meron akong limpak-limpak na pera, saan ko gagastusin yun. Pangalawa ay ang common po nakikita natin inaatake po yung mga tinuturing na mga Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat. Imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority dyan sa House, tsaka maging yung ICC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe, no? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong ipakita. Kaya masasabi natin na sign ito ng desperation sa bahagi nila kasi lately inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-poor na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos mula 3, naging 4 pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, kung hindi nila matakasan yung accountability, ito na lang yung kanilang kinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll army. Alright. Ano ang inyong balak gawin ngayon dito sa pangyayaring ito, Raul, sa grupo ng Makabayan, kayong mga dating mga miyembro ng Kongreso? Yes. Ngayon po tinitake note namin ang lahat ng mga lumalabas na remarks galing sa mga taong nag-file daw ng affidavit. Tapos we also take note yung fact na dishonorably discharged pala, no? Yung significant number doon sa 18 na mga ex-marines daw. No? So yung mga ex-marines natin, mga marines noon, ngayon naging mga marites. No? Kaya we won't take this lightly kasi nga kung feeling nila they can get away with all this made-up stories at mga propaganda, ay kinocompile po namin yung mga sinasabi nila dun sa press con at yung mga kopya na nai-upload nila sa social media. Okay, so may Yes. pahabol ng tanong si Tita Chacha mo. Oo. Rep, sa tingin niyo po, if you're saying na from Marines, naging Marites, tapos kanina sinasabi din po ni Representative Franz Castro na pusit tactics yan, inililihis yung mga totoong nangyayari talaga, meron na po ba kayong idea who's behind them kung sakali man? Oo. Kahapon po kasi minonitor din natin kung saan talaga lumalabas yung mga kopya ng affidavit. Hindi pa nga siya in-upload or nilabas as a PDF file pero as kumbaga na-scan or na-picturean ng mga pages ng affidavit. Tapos lumabas pa talaga dun sa mga page gaya ng sabihin na po natin, Paulo Duterte Mhm. supporters, ganyan, at iba pang mga pages sa Facebook. So nagtatry sila na i-sway na naman yung public opinion to their benefit, tas mag-garner ng tens of thousands of reactions in support of them. No? So gusto nating masagot ito kaagad kasi nga hindi pwedeng hinahayaan yung mga pinapakalat nilang mali. No? At yung difference po kasi ngayon, actually na-take note po namin months ago pa sa TikTok. Yung mga listahan daw ng mga nakatanggap, andyan na rin yung pangalan ko eh. Pero ngayon, sinama na talaga nila sa affidavit Oo. para mas mapag-usapan, feeling nila magiging ng traction, pero pinapulaan na natin yun. Oo. So you're saying na ang mga Duterte, tama po ba yung pagkakaintindi ko, ang nasa likod nito? Kasi parang sinasabi nyo, monitored nyo na lumabas dun sa mga Duterte-affiliated Facebook pages? Yes, so yan po yung isang nakikita kong pattern. At yung mga pinapangalanan din sa affidavit ay kumbaga all in lahat. Basta ang pagtingin ay bumibira, no, sa mga Duterte. Siyempre kasama dyan yung mga aliado ng Administrasyong Marcos. Pero sinama din yung Makabayan Coalition na kinikriticize, hino-hold accountable yung mga Duterte at yung mga Marcos din naman, kahit simula pa lang ng term natin noong 2020.
Oo, kagaya po ni Senator Antonio Trillanes ang sinasabi niya plano niyang magkaso ng cyber libel dito po sa mga lumantad kahapon. Kayo po ba, anong plano po ninyo sa Makabayan Block? Aha. Sa amin po, in-explore pa namin yung iba't ibang options kasi kung sa usapin lang po ng cyber libel, titinan pa namin kung doon po kasi sa press conference, at least kung sa part po ng Makabayan Coalition, hindi pa outright na pinangalanan kami. Pero dahil nasa affidavit kami, so pwedeng iba yung maging approach namin. Tapos given din na based on our stance dyan sa cybercrime at cyber libel, careful po kami na gamitin yung cyber libel. Kasi nga, sa bagay naman ng iba, inaabuso siya. So sa amin, we will have a more careful track sa pag-deal with sa ganitong matter. Okay, sige. So, Raul, salamat na marami sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa dito sa isyong ito. Salamat, Raul. Yes. Thank you din po, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!